Hey yo, what's up guys? MG Trinos na naman tayo guys, and welcome to my vlog. So, yan, magandang araw sa inyo guys. So about goldfish grooming pa rin tayo guys. Dito tayo naaaliw ngayon eh. Hey, mga isda natin ginagroom guys. So ano ba ang ating content for today's video guys? So ang content natin guys, yung disadvantage at advantage ng indoor at outdoor grooming. Ayan guys, so unahan ko na to guys. So unahin ko na syempre since nasa outdoor setup tayo guys. So unahan ko na to. Ang unahin na natin ay outdoor. Ayan, goldfish natin guys. So unahin natin yung advantages ng outdoor grooming. Ayan guys, so cut muna guys, CR break lang ako, mabilis lang ito. Ayan guys, so mabalik tayo. So unahin na natin yung unang advantage ng outdoor. Ayun yung syempre ito. Ayan, wala na pala, hindi na makita yung sunlight guys. So kapag naka-outdoor at naka-direct sunlight yung mga goldfish na ginagroom nyo, mas maganda, mas mabilis mag-develop yung kulay ng mga goldfish natin na ginagroom. So guys, kung tatanungin nyo bakit hindi masyadong makulay yung goldfish ko, kasi guys ngayon lang ako nag-outdoor talaga ng fully outdoor. Kaso hindi ako masyadong naaarawan guys, wala akong pwesto so 3 to 4 hours lang ito naaarawan. So number 2 advantage ng outdoor is yung temp. Maganda yung temperature ng water natin kasi since naka-outdoor tayo at naka-direct sunlight, mainit yung tubig natin. So mas maganda kung mainit yung tubig, mas maganda sa digestion ng goldfish natin. Ayan. Number 3, ano pa ba ang advantage ng outdoor? Siyempre, pag nag-water change tayo, yung tubig noon pwede nating recycle at pandilig dito guys. So yan, yun ginagawa ko, pinandidilig ko sa halaman, diba? Sayang din yan mga bonsai natin. Ayan. Yun, so number 4, meron pang advantages. Nakakatipid tayo ng pwesto sa loob ng bahay kasi nasa outdoor nga yung tank natin. Alam niyo naman yung mga tank, malalaki yung nakukuwang space nito yun, ano pa, number 5, syempre mas nakakatipid tayo since hindi tayo gagamit ng mga tanning or full spectrum light at heater kasi syempre mainit na kasi naka-outdoor tayo Unless na lang kung balak niya mag-heater sa gabi, so mas makakatipid tayo sa power usage guys. O yan. O diba? So yun lang. Balik naman tayo sa disadvantage ng naka-outdoor. So unang-una syempre kapag umulan. So pag umulan, need mo takpan yung aquarium mo. So hindi mo maiwan katayaan nito guys. So umambon, hindi naman tumuloy, so tinakpan ko agad. Ayan, meron tayong plastic na pantakip. Number 2 guys, syempre kapag umuulan, bigla rin magdadrop yung temp ng tank natin. So mabilis mag-swing kapag naka-outdoor, mabilis din yung swing ng temperature, so kailangan natin lagyan din ng heater. Ayan. Tapos guys, since naka-outdoor, prone din yung goldfish natin sa mga external parasite. So guys, yung sinishare ko na advantage at disadvantage, ito lang yung na-experience ko guys Hehe. Ayan. So based on experience ko lang yan, so naka-outdoor talaga ako.
So guys, ano pa, kung may nakalimutan man ako guys, i-comment nyo na lang kung ano pang disadvantage ng outdoor. Ayun, so bukod pa, syempre, hindi mo maiwan kapag ano, yung panahon masama, syempre, tatakpan mo, babantayan mo rin. O yan guys, so yun lang para sa akin yung ano, na experience ko sa outdoor. So advantages and disadvantages niya. So ito guys, so produkto ng outdoor setup for grooming, ayan no. So di ba, ang ganda ng kulay guys, no? Tsaka detalyado yung water niya. Tiger yata ang tawag dito. So meron pang isa guys, ako papakita, ayan. Diba, itim na itim. Outdoor grooming din yan guys. So itong mga isda na to ay kay Boss Usop Motor Parts. Bossing Usop, shoutout sa'yo. Ginamit ko muna yung mga isda mo. Yo guys, so dito naman tayo sa indoor setup naman. Advantages at disadvantages ng indoor setup for grooming. So bumaba ako mismo rito sa setup ko sa loob ng room. Ayan. So puro hayop lang nandito guys. Ayan. Chana, ayan o. Chana. Ayan si Chana ko. Tsaka dito si Angge. Ayan. So ito naman yung goldfish setup ko. So guys, yung advantages ng indoor grooming guys, syempre yung unang-una sa lahat, controlled mo yung temp. So yung temp, hindi nagbabago rito. So ito ay snake room ko. So ang temp dito palaging nasa 30-31, ganun. Hindi naman kami natutulog dito guys kaya sakto-sakto sa goldfish na to. So yun yung number 1 natin, kontrolado natin yung temp. Tapos number 2, kahit anong mangyari sa panahon, hindi tayo affected kasi indoor to. Hindi tayo maulanan or kung malakas yung hangin sa labas, hindi magbabago yung temp natin. Kagaya ng sinabi ko nung number 1, controlled temp lang tayo. So number 3, madaling asikasuhin. So pag nag-water change ka, madali kasi nasa loob ng bahay, hindi ka na masyado mag-effort umakyat. Guys, yung sinasabi ko guys, ito yung experience ko hindi na kailangan umakyat para mag-water change. So hindi na ako masyado napapagod dito kasi ayan, diyan ko tinatapon sa CR. Tapos number 3, alam na natin kagad kung may problema yung isda natin, kung may mga parasite. Kasi syempre, most of the time nandito naman tayo sa loob ng bahay Ayan. So kita mo na, tulad yan, para may SBD. Ayan siya. Pero guys, hindi ito pang show Hindi ito mga pang show or hindi rin ito sa grooming challenge guys. So mga breeder ko to or tsaka alaga-alaga lang ayan. So ayun lang guys yung tingin kong advantage ng indoor grooming. So sa temp, stable, madali mong malalaman kung may problema yung isda, kung may sakit, may external parasite. Tsaka bihira sila magkaroon ng ganun unless na lang kung wala kang quarantine, nagpasok ka ng bagong isda, ganun. Tapos sa weather, hindi sila maapektuhan kung biglang ulan kasi nasa loob ng bahay. Tapos madaling asikasuhin kasi hindi na lalabas, indoor grooming nga So dumako naman tayo sa disadvantages. Disadvantages naman nito, syempre mahirapan kang mag-develop ng kulay. So kailangan mong gumamit ng full spectrum light or tanning light. Ayan.
Tapos naman, kung naka-aircon naman kayo or malamig sa bahay nyo, kailangan mo rin ng heater. Pero sa akin hindi naman, hindi ko kailangan ng heater. So, ang ano lang dito is kailangan lang ang ilaw ko lang dyan ordinary lang. Kailangan mo ng full spectrum light para ma-develop yung kulay nila since wala kayong access sa sunlight. Disadvantages pa ng indoor grooming. So, space. Ayan. Siyempre, malaking space. Kaya ito, nasa kwarto. Diba? Imbis na magamit nyo, makaharang siya. Pero okay lang sa akin. Ano pa ba? So, yun lang yung nakikita ko. Tsaka yung isa number 1, siyempre, malakas sa power consumption. Kasi nga, pag indoor grooming ka, magsisetup ka ng tanning light or full spectrum, siyempre malalakas yung wattage, no? Mataas yung power consumption. So, ayun lang yung nakikita kong disadvantages nito. Hindi masyado. Pero ako guys, ang gamit ko, yung nasa semi-outdoor ako, sinisibagan ko na lang. So, semi-outdoor ako, tapos nilalagyan ko nila ng takip doon kapag alanganin yung panahon. Tapos pag gabi naman nilalagyan ko lang ng ilaw isa. So mas feeling ko mas tipid yung outdoor. Kaya yun ang gamit ko para happy si Mrs. Ayun guys, yun. So kapiranggot lang naman yung advantages ng indoor at outdoor grooming. Kayo guys, ano ba ang preferred nyo? Pero sa akin, mas gusto ko outdoor. Ano mga isda natin? Ito, ginugroom ko rin to guys. Oh. Kasi hindi na siya goldfish. Tsana na siya. So, ayun lang guys. So, kayo guys, comment nyo na lang kung may mga nakalimutan ako advantages, disadvantages. Basta nakikita ko lang guys, magastos ang indoor grooming. Tsaka syempre, kung wala kayong tanning light or full spectrum, mahihirapan kayo ma-develop yung kulay ng isda eh. Parang hindi yata kakayanin ng mga enhancer basta wala kayong ilaw. So, ayun lang ang masasabi guys. So, hanggang dito na lang guys. So, see you again to my next vlog. MD3 is out.